alipin kinyusong, ayon sa sumpaan ng 100 taon. Iniaalay ang dugo mula sa puso, para sa pagbabalik ng Panginoon. Ang sumpaan ng 100 taon, lumating ka sa takdang oras, nag-alay ng dugong mula sa puso. Upang tulungan akong magising. Gayunman, sa loob ng 3 araw, ang iyong huling sandali ay darating. Nagsisisi ka ba? Kung hindi dahil sa iyo, Panginoon, matagal na namatay si Yusong noong bata pa. Wala rin sana akong makapangyarihang posisyon ngayon. Ang mamatay para sa inyo, ay isang karangalan para kay Yusong. Kapuri-puri ang iyong katapatan. Igagran ko ang isang kahilingan mo. Maraming salamat, Panginoon. Sa totoo lang, Panginoon, mayroon nga akong isang kahilingan. Sabihin mo. Ang angkan ng bayi ay nasa rurok ng tagumpay. Ngunit sa 3 kong anak na lalaki, wala ni isa ang may ambisyon. May isa lamang akong apo na babaeng may potensyal. Ngunit napakabata pa niya. Kapag ako'y pumanaw na, mawawala ang lahat ng pinaghirapan ko sa loob ng 100 taon. Pakiusap, Panginoon, sa ngalan ng 100 taon ng pagsasamahan. Ingatan ninyo ang aking angkan ng bayi sa loob ng 5 taon. Pangako ko. Aalagaan ko ang angkan ng bahay sa loob ng 5 taon. Pagkatapos ng 5 taon, aalis na ako. Wala nang koneksyon sa angkan ng bahay. Maraming salamat, Panginoon. Kung gayon, patawarin ninyo ang aking kapalaluan, Yusong. Ipapakasal ko kayo sa aking apo. Ano sa palagay ninyo? Walang problema. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Ako ay isang bae. Ang bigat naman ng babaeng ito. Ana. Sino ang nagsabing pwede na kayong umalis? Saan galing tong mga batang to? Ano? Gusto mo rin magpakabayani para sa maganda? Bitawan niyo siya. Kung hindi, hindi na kayo makakaalis dito magpakailanman. Hoy, bata. Magbigay daan ka sa king lolo. Baka mabigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay, asong walang kwenta. Hindi mo alam kung kailan ka mamamatay. Walang hiya. May mukha ka pang bumalik. Alam mo ba? Muntik nang makidnap si Zero. Ano pa ba ang malalaman ng isang walang silbing tulad niya? Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang iniisip ng lolo noon. Bakit niya ipinakasal si Zero sa isang ganitong klase ng tao? Buhay naman siya at maayos, di ba? Shensuan, 5 taon na, ganoon pa rin ang pag-asa mo sa Kin. Kung hindi ako swerte kagabi, biktima na ako ng kidnapping. Hindi pwede. Isang walang kwenta ka. Hindi ka karapat dapat sa anak ko. Diborsyo. Kailangan magdiborsyo. Diborsyo. Kailangang maghiwalay kayo. Alam na alam namin kung anong klaseng tao ka sa mga nakaraang taon. Duwag. Walang kakayahan. Sa piling ni Zero, pabigat ka lang sa kinabukasan niya. Tama. Si Zero ngayon ang rina ng negosyo sa High City. Itinaas niya ang angka ng bay sa bagong antas. At ikaw, isang walang silbing tagagawa lang ng gawaing bahay. Ganoon din ba ang iniisip mo? Naging mag-asawa naman tayo. Kung aalis ka ngayon sa angka ng bay, bibigyan kita ng malaking halaga. Sapat yon para maging mayaman ka sa buong buhay mo. Ping, hindi ba't kailangan ng grupo ng Chenwei ng isang partner? Sa tingin ko, magaling si Bai Zero ng angka ng bahay sa High City. Ayusin mo ito. Maraming salamat sa grupo ng Chenwei sa pagkakataong ito. Hindi ko sasayangin ang tiwala ng grupo at ng aking pamilya sa Kin. Bigyan mo siya ng pera, Zero. Tingnan mo nga kung sino ba siya. Ikaw na ang bahala mag-isip. May iba pa akong lakad, uuwi na ako sa opisina. Sinabi ko na sa asawa ko na maghihiwalay na kami. Sa mga nakaraang taon, wala na talagang saysay ang pagsasama namin. Ang dami kasing ginagawa kaya nakalimutan kong sabihin sa'yo, Kuya Xuan. Yung sinabi mong irekomenda mo ako para makipagtulungan sa grupo ng Chenwei.
Akala ko nagbibiro ka lang. Pero ngayon talagang nakipagtulungan sila sa akin. At binigyan pa nila ako ng kontratang bilyon-bilyon. Walang anuman. Kuya Xuan, huwag kang ganyan kalayo. Gusto ka sana personal na makilala at pasalamatan ni Zero. Sa mga nakaraang taon. Kung hindi dahil sa'yo, matagal nang nabangkarote ang kumpanya namin. Pwede ba? Kuya Xuan, sino ka nga ba talaga? 6 na araw na lang bago matapos ang sumpaan ko kay Yusong. Pagkatapos noon, wala nang kinalaman sa isa't isa ang angkan ng bayi at ako. May kakaibang kilos sa mga ugat ng mundo. Tanda ng damo ng hininga ng dragon. Ito ang susi para linisin ang matagal ng sakit sa katawan ko. At patatagin ang saligang lakas ng buhay na walang hanggan. Kapag nakaligtaan ko ito, isa pang henerasyon ang hihintayin ko. Shen Xuan, nasaan ka man? Pumunta ka kaagad sa opisina. Napaka-importante nito. Kailangan kita rito ngayon din, huwag kang magtanong, bilisan mo. Baka naman talagang may problema ang angkan ng bayi na hindi niya kayang lutasin. Nangako akong protektahan siya at ang kanyang teritoryo sa loob ng 1 taon. Hindi ko siya pwedeng iwan sa ganitong pagkakataon. Hahanapin ko na lang mamaya ang damo ng hininga ng dragon. Anong problema? Ilipat ang mga exhibit sa second floor, Hall of it. Kailangan na ngayon. Pinatawag mo ako ng emergency para lang dito. Naman, kulang ako ng tao, kaya tumulong ka. Bilis, huwag kang makapatuloy pa. Wala akong oras. Maghanap ka ng iba. Shen Xuan, tumigil ka. Ang hirap ba talagang utusan ka? Zero, pasensya na traffic ako. Sino ito? Asawa ko, si Shen Xuan. Si Ginoong Ni ang bagong hepe. Kakagaling ng galing abroad. Hindi mo pa siya nakikilala. May mahalaga kaming pag-usapan. Puntahan mo muna ang mga kargamento. Huwag ka na magluto ng hapunan. Ah, ikaw pala ang sikasikat na asawang palamuning Shen? Pasensya na. Akala ko kasi, si Zero lang ang nagsasaway ng isang manggagawa. Zero. Huling beses ko na to, may mahalaga rin akong ginagawa. Huwag mo akong tatawagin kung wala talagang malaking problema. Huwag na ba para sa mawalang kwentang bagay na tulad nito? Mahalaga? Anong mahalaga? Shen Xuan, anong mahalagang bagay ang meron ka? Ang alam ko lang, namimili ka sa palengke. Tapos, nagluluto ka sa kusina. Nakakulong ka lang sa kwarto, nag-iisip ng kung ano-ano. Akala mo ba hindi ko alam ang ginagawa mo araw-araw? Ang nakikita mo, ang gusto ko lang makita mo. Sa loob ng 5 taon, hindi mo talaga ako nakilala. Gaya ng hindi mo rin alam kung ano talaga ang pinagmumula ng lahat ng meron ka ngayon. Hindi ko kailangang malaman. Ang pagkatao mo, ang kahulugan ng buhay mo. Hindi ba't lahat yan ay dahil sa akin, dahil sa angka ng bayan? Kung sa tingin mo ay mga walang kwentang bagay lang ang dito, edi mabuti. Maghiwalay na tayo. Kapag nakapaghiwalay na tayo, gawin mo ang gusto mo. Hindi kita pipigilan. Pero hindi ngayon. Bakit hindi? Shen Xuan, takot ka talagang hiwalayan siya, di ba? Ginoong Shen, kailangan mo talaga ng tapang para mabuhay ng ganyan. Si Zero, abala sa malalaking negosyo. Siya ang bumubuhay sa pamilya. Ikaw, kahit simpleng trabaho, ayaw mong gawin. Tapos may lakas pa ng loob magsabi ng mahalagang bagay. Palamunin. Dapat alam mo ang lugar mo bilang palamunin. Sa totoo lang, kung wala si Zero, ano ka? Saan ka titira? Ano ang kakainin mo? Mahalaga sa tao ang pagkilala sa sariling kakayahan. Ang atay mo'y mainit, ang bato mo'y tuyot, gabi-gabi pinagpapawisan sa takot. Mahina ang katawan. Bawasan ang pag-isip, baka humaba pa ang buhay. Kung hindi, bigla ka na lang mamamatay, anumang oras. Sayang lang ang magandang mukha mo't matalas na dila. Rufeng, bihira lang lumabas si Zero. Ngayong nandito ka, mag-usap kayo ng matagal. Salamat po, Tia. Talagang hinahangaan ko ang kakayahan ni Zero. Lagi ko siyang hinahangaan. Zero, i-toast mo si Rufeng. Mamaya ako. Naku, magpatawag ka na lang ng driver. Matagal nang hinintay ni Rufeng ang pagkikita ninyo. Ano ba yan? Hindi ka na naman sumusunod. Huwag ninyo pong pagalitan si Zero. Tia, ito ang gusto ko sa kanya. Ang pagiging independente niya. Zero. Baka naman pinagbabawalan ka ng asawa mo sa bahay. Hindi ka pinapainom? Isang lalaking puro kusina lang ang alam. Karapat dapat bang magbawal kay Zero? Anong naitulong niya habang naghihirap si Zero sa negosyo? Iwan ko kung bakit siya pinili ng lolo noon. Hayaan na. Buti na lang at bumalik ka, Rufeng. Napakasipag at matalino mo. Marami kang nalalaman. Ayo ang bagay na bagay. Nanay, tatay, may ba ang pinag-usapan ninyo? Siyempre naman, tingnan mo si Rufeng. Kakawilang galing Europa. Ilang bilyon na ang napundar. Si Shen Xuan naman, mukhang pati pamasahe sa eoplano. Hihingi pa yan sa'yo. Tama na.
Hindi dapat pag-usapan ang pamilyang bai sa harap ng iba. Paano nangyari ito? Zero, bigyan mo ako ng mukha. Isang baso lang. Salamat. Narinig ko, kumuha ng lupa ang grupo ng Nisa Timo. Para sa isang high-end wellness community ang plano. Kung interesado si Zero, pwedeng sumali ang angkan ng bayi sa commercial development. Ay naku, ang galing naman. Zero, bakit hindi mo pa ituwas si Rufeng? Rufeng, 30 minuto lang ang epekto ng gamot. Samantalahin mo. Salamat, tita. Nay Rufeng. Ikaw at ang mga magulang ko. Nagplano kayo laban sa akin. Zero, tunay ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ka karapat-dapat sa basurang asawa mong iyon. Sumama ka sa akin. Huwag kang magpakatatag. Pagkatapos ng gabi na ito, akin ka na. Tang. Ginaw. Kuyaksuan ba yan? Sinusundo mo ako. Engan. Alam kong darating ka. Alam kong hindi mo ako pababayaan. Rufeng, Rufeng, gising. Anong nangyari? Bakit ako hinimatay? Nasaan si Zero? Nasaan siya? saan pa? Malamang na kunwaring hinimatay si Zero, sinapak ka at tumakas. Ang tarantadong to, naghihimagsik na. Tara, umuwi tayo at tanungin natin siya ng haapan. Limang taon na wala pa ring pagbabago sa kanya. Masyado ata akong naging mabait. Kaya hindi siya nakaranas ng hirap, hindi niya alam ang tunay na buhay. Aalis na ako sa loob ng 5 araw. Kung ganito pa rin siya, baka maubos ang yaman ng angkan ng bahay dahil sa kanya. Zero, ikaw ba ang sumuntok kay Rufeng para makaalis? Para sa ikabubuti ko, sa batas, asawa pa rin ako. Kung kumalat ang nangyari kagabi, ang anak na babae ng bay, nagtataksil kay Ginoong ni, nagbenta ng anak para sa yaman. Ano kaya ang isusulat ng media? Gaano kabilis babagsak ang presyo ng stocks ng bay? Zero. Pwede nating kalimutan ang nangyari kagabi, pero sabihin mo sa akin, may nagdala ba sa'yo palayo? Nakakatawa naman ang tanong mo, Ginoong ni. Nalason ako, nawalan ng malay. Isa ka sa mga nandoon. Pero wala kang imik, pumayag ka, at inaasahan mo pa na ibigay sa akin iyon. Alam mong droga iyon, pero pinili mong hayaan na lang. Zero. Hindi totoo yon. Zero, paano mo kinakausap si Rufeng? Kalmahan mo, nag-alala lang si Rufeng sa'yo. Aksidente lang ang nangyari kagabi. Yusong, noon, ibinigay mo ang buhay mo. Para lang sa angkan ng bay. Kung ganito ang mga magiging tagapagmana, sayang lang ang sakripisyo mo. Natakot si Zero, kailangan niyang magpahinga. Kung talagang nagmamalasakit kayo, hayaan niyo siyang magpahinga ng tahimik. Tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, walang kwenta. Parang taong nakaupo sa trono pero hindi nag-ayos. Hindi kailangang magdusa si Zero ng ganito. Shensuan, nakita mo na, dahil lahat ito sa'yo. Wala kang maibibigay kay Zero. Puro kahihiyan lang ang dala mo. Maging matino ka. Bukas na tayo magpaanol. Zero, bukas na tayo maghiwalay. At pakasal kay Rufeng. Paano kung ayaw ko? Shensuan, anong karapatan mo para tumutol? Isang lalaking umaasa lang sa angkan ng bay. Walang matinong trabaho, isang palamunin. Dahil sa batas, asawa pa rin niya ako. Hanggat hindi pa siya pumipirma, ang pag-aasawa naming dalawa. Sa amin lang iyon. Walang sinuman ang may karapatang magpasya para sa amin kahit kayo. Ang kapal ng mukha mo. Sino ka ba para magsalita ng ganyan? 5 taon kang nakitira sa angkan ng bahay ng walang ambag. At hanggang ngayon, ayaw mo pang umalis? Tingnan mo, Zero. Ngayon, kayo na ang sinasagot nito. Baka buong angka ng bayi na ang balak nitong lamunin. Isang tunay na ahas. Dapat tayong maghiwalay na agad. Kung may masamang balak na ako, bakit ako maghihintay hanggang ngayon? Kayong dalawa ang nagmamadali at naghuhukay ng sarili ninyong hukay.
Kapag umalis na ako, ang katahimikan ng angka ng bahay ngayon ay mawawasak sa isang iglap. Tama na. Tigilan niyo na yan. Nero Feng, umalis ka na. Sa ngayon, asawa ko pa rin siya. Ang usapin ng pamilya namin, walang pakialam ang mga ibang tao. Zero. Ipinagtatanggol mo siya? Ipinagtatanggol ko ang pangalan ko. Hindi na pag-uusapan ang nangyari. Pero hindi ibig sabihin ay sang-ayon ako. Lumabas ka na. Kung maulit pa ito, ipapaalam ko sa board of directors. Ititigil ko ang lahat ng pag-withdraw sa trust fund ninyo. At uwi ko kayo sa mga bahay para mag-withdraw. Ikaw. Zero, kami ang magulang mo. Hanggang ngayon ko lang kayo tiniis. Umalis na kayo. Ayaw kong makita ang mga mukha ninyo ngayon. Gusto kong makipaghiwalay. Ano ang kailangan mong gawin ko para pumayag ka? Pwede tayong maghiwalay. Pero hindi ngayon. Kailan pa? Alam mo pareho tayong nakagapos sa kasal na ito. Pareho tayong hindi malaya. Nang iwi ka, may mga mansa ng red wine sa blazer mo. Pinapalabhan ko na. Nakita mo ba kung sino ang naghatid sa akin? Hindi ko na naalala. Paano mo naman nakakalimutan? Nandito ka sa bahay noon. Anong itsura niya? Gaano siya katangkad? Ano ang suot niya? Sabi ko na. Hindi ko naalala. Paano niya nakakalimutan? Noon pa man, sinusubukan na niya. Hindi niya talaga ako pinapansin. Mabuhay man ako o mamatay, wala sigurong pakialam sa kanya. Ano pa ba ang inaasahan ko? Nakakatawa talaga. Bakit ka pa nag-aalala kung sino ang naghatid sa akin? Simula bukas, umalis ka na sa bahay na ito. Papaayos ko ng apartment para sa iyo ang assistant ko. Hindi na kita kailangan dito. Malapit ang mamulaklak ang hininga ng dragon sa imong silatan at dumating na ang tatlong sagradong bagay. Panahon na para hanapin ang mga bakas. Malapit na matapos ang 5 taon nating kasunduan. Mas mabuting hiwalay na tayo. Para wala ng gulo. CJ, Pumayag ka. sakto, kailangan ko ring umalis ng ilang panahon. Dati kapag sinasabi kong lumabas muna siya para magpalamig, agad siyang humuhupa ng boses at humihingi ng paumanhin. Bakit na yun? Ang bilis niya sumakayon? Baka alam na niya ang tungkol kay Kuya Suan. Imposible naman. Naiwan ang EXP niya. Tingnan natin kung ano ang mga importante niyang bagay-bagay. Kuya Suan. Tingin sa mundo. Shensuan o Shensuan. Ang galing-galing mo talaga. Tingnan mo ang computer ko, nalaman mo ang pangalan ni Kuya Suan. Tapos sadyang gumawa ka ng Kuya Suan, tingin sa mundo. Akala mo makakakuha ka ng atensyon ko. Akala mo magiging importante ka sa akin. Kahit anong gawin, peke ka pa rin. Pwede mong gayahin ang pangalan. Pero hindi mo kailanman matutumbasan ang tunay na tao. Shensuan, 5 taon na, wala ka pa rin pinagbago. Bukod sa mga maruruming paraang ito, anong kaya mo pa? Hindi ka maaabot ni Kuya Suan. Ngayon na, kailangan kong malaman ang katotohanan. Ano ba iyon? Ginumbay, may malaking problema. Grupo ng Chanwei. Tumatay na sila ng Chanwei. Yun ang lang mata. Pinipigil nila ng kusa ang lahat ng delivery ng order. Ang dahilan, may moral hazard daw sa aming management. Grupo ng Chayanwei. Paano nangyari yon? Ayon sa mga tadhana ng kontrata, kung hindi natin mapatunayan sa loob ng 3 araw, may karapatan ang Chanwei na singilin tayo ng 30% ng kontrata, 3 bilyon. Ano? Sino ba talaga ang may pakana sa likod nito? Alam ko na. Panatilihin mo muna ang sitwasyon, papunta na ako sa opisina. Ginoong Bai, ayon sa seksyon 21, kalataan 3 ng kontrata, kung matukoy ng grupo ng Chanwei na may malaking isyu sa integridad o moralidad sa aming panig, may karapatan silang wakasan ang pakikipagtulungan ng kusa at papanagutin tayo sa 30% ng kabuuang halaga ng mga order. At bukod pa riyan, hindi alam kung sino ang nagkalat ng balita. Kumalat na ito sa buong industriya. Sa kalahating oras, bumagsak ang stock natin ng 15%. Ginoong Bai, hindi sapat ang cash flow ng kumpanya para masakop ang halagang iyon. Kung ipipilit ng Chanwei na panagutin tayo, maaring tayo ay magbangkarote. Sino sa Chanwei ang direktang nag-utos nito? Makipag-ugnayan sa contact person ng grupo ng Chanwei. Ano ba ang ibig nilang sabihin sa moral hazard sa management? Ginoong Bai, ako, may narinig akong mga tsismis. Parang, Ginoong ni Rufeng. Patuloy mo.
Malapit si Jeannie kay Manager Zhang. Kahapon. Nandito pala kayong lahat, ang saya-saya. Hindi ba kayo naabala sa meeting ninyo? Ano ba yan, Zero? Bakit ang putla na mukha mo? May problema ka ba? Baka sakaling matulungan kita. Nirufeng. Dumating ka lang para pagtawanan ako, di ba? Pagtawanan ka? Zero. Ang sakit naman ng sinabi mo. Nasasaktan ang puso ko. Dumating ako talaga para alalayan ka. Kasi nga, yung suntok mo noon, hindi pa kita pinagbabayaran. Pero mabait naman ako. Basta humingi ka lang ng tawad, kalimutan na natin yon. Nirufeng. Ikaw ba ang may kagagawan sa grupo ng Chanwei? Kagagawan? Ang sama naman pakinggan ng salita mo. Nag-usap lang naman ako kay Manager Zhang ng grupo ng Chanwei, ay, yung senior ko sa Cambridge. Pinag-usapan lang kita. Ano ang pinag-usapan ninyo tungkol sa akin? Wala naman. Nagsabi lang ako ng totoo. Sabi ko, may asawa ka na. Pero hindi ka pa rin tahimik. Ikaw ang nanligaw, nang tanggi ako, pinasuntok mo asawa mo sa akin. Pinilit mo asawa mong bugbugin ako. Nirufeng, puro kasinungalingan ang pinagsasabi mo. Baligtad ang mundo, talagang wala kang hiya. Ako ang walang hiya? Tingnan mo ang mga sugat ko. Ito ang ebidensya. Zero. Nandito ka ngayon, dalawa lang ang landas mo. Dalawa lang ang pagpipilian mo. Una. Alas 8 ng gabi, pumunta ka sa EIE suite kung saan tayo nagkita. Sisiguraduhin ko. Bukas ng umaga, ang sulat ng paglabag ng grupo ng Chanwei ay magiging sulat ng paglilinaw. Ang order, tuloy pa rin. Pangalawa, kung ayaw mong sumunod, 3 araw lang. Ang angkan ng bahay, magpapahayag ng pagkalugi. Ikaw, ang mga magulang mo, at 30 bilyon ang utang mo sa kanila at sa empleyado. Hihintayin kita hanggang alas 8. Huli na pagkatapos nun. Huwag mong subukan ang pasensya ko. Zero. Tapos na ang pulong. Ang problema, ako ang hala. Presidente Bay, ginoong ni ang kanyang kondisyon kahit nakakasakit. Pero, ang order ng grupo ng Chanwei. Ang buhay ngayon ng kumpanya natin, Presidente Bay. Hanggat may buhay, may pag-asa. Gusto lang naman ni ginoong ni ng konting respeto. Baka pwedeng, magpakumbaba ka muna sandali. Sabi ko na nga. Makakahanap ako ng ibang paraan. Tapos na ang pulong. Narinig nyo ba? Ipapawalang bisa ng grupo ng Chanwei ang kontrata natin. At magbabayad pa tayo ng 3 bilyon. Tapos na ang kumpanya. Kasalanan ito ni GNG, Bay. Bakit kasi nang away pa siya kay Ginoong Ni? Si Ginoong Ni, may pangalan at may kakayahan. Kung sumama siya noon, baka mas umangat pa ang kumpanya. Tama, nagpapakasanto-santo pa. Ngayon, tingnan mo, ang gulo-gulo na ang ginawa. Tayong lahat ang madadamay. Paano na ang hulog ko sa bahay sa susunod na buwan? GNG, Bay, may mga pamilya kaming binubuhay, may mga utang na binabayaran. Hindi pwedeng bumagsak ang kumpanya. Hindi ba pwedeng mag-isip ka ng paan? Baka pwedeng, humingi ka na lang ng tawad kay Ginoong Ni. GNG, bye. Binigay na nga ni Ginoong Ni ang kondisyon. Hindi ba pwedeng isakripisyo mo na lang ang sarili mo para sa amin? Gusto mo bang isama mo kaming lahat sa pagbagsak mo? Kayo, ganito ba talaga ang iniisip ninyong lahat? Gusto ninyong magpakantot ako para sa inyo? Sa mga taong ito, may mga ilan na ilang taon kong nakasama sa hirap at ginhawa. May mga ilan na ako mismo ang naglabas ng pera para matulungan sa oras ng pangangailangan. May mga ilan na binigyan ko ng pinakamagandang benepisyo sa buong industriya. Ito ba ang mga taong pinagtatanggol ko ng buong lakas? Ang 5 taon kong pagpapakasakit. Dahil zero, gawin niyo lang ang trabaho niyo. Ang ibang problema, ako ang bahala. Hindi na ako lalapit sa kanya. Kuya Xuan, ang dami na niyang tinulong sa akin pero 30 bilyong multa anong magagawa ko ngayon? Zero, anak ko, malaking problema. Nasaan ka? Nasaan ang presidente bay ninyo? Tawagin ninyo siya ngayon din. Tumawag ang bangko, may malaking panganib ng paglabag sa kontrata ang kumpanya. Ay freeze na raw nila lahat ng account natin.
Papa, Mama. Opisina ito. Kung may sasabihin kayo, sa loob na ng opisina ko. Anong opisina? Dito na, para marinig ng lahat. Gusto mo bang patayin ang magulang mo? Wala akong pakialam. Mabait pa si Ginoong Ni, binibigyan ka pa ng pagkakataong mag-ayos. Pumunta ka na ngayon sa Jinhuang. Hintayin mo si Ginoong Ni, magpakumbaba ka sa kanya. Mabait? Siya ang dahilan ng lahat ng ito. At gusto mo pa akong pumunta at magpaloko para lang sa kontrata? Ano naman? Anong mali kay Ginoong Ni? Bata, matagumpay, mayaman ang pamilya. Masama bang sumama ka sa kanya? Mas mabuti na yun kaysa kay Shensuan. Yung walang kwentang lalaking wala namang maipagmamalaki. Mama! Paano mo nasabi yon? Huwag mo akong tawaging mama. Kung anak mo pa ako, makinig ka sa akin ngayon. Tama siya, Presidente Bay. Makinig ka na, Presidente Bay. Pa sa kumpanya, pa sa lahat. Pumunta ka na. Para sa kumpanya. Ako lang ba ang dapat ituring na parang kalakal na ipagpapalit? Ang aking dignidad, ang aking kagustuhan. Sa inyong mga mata, wala ba itong halaga? Mabubuwag ang kumpanya, magkakawatak-watak ang pamilya. Ang mga bagay na ito na parang hangin lang, makakain ba yan? Ano ba nang kulang kay Ginoong Ni para sa'yo? Tingnan mo sila. Nakakaya mo bang tingnan silang lahat? Na mawalan ng trabaho at mabaon sa utang dahil sa'yo? Hindi mo ba kayang maging responsible kahit isang beses lang? Kung ang pagtatanggol sa pinakapangunahing karapatan ko bilang tao, sa inyong paningin, ay kawalan ng responsibilidad, hindi kayo nang bahala. G-Bay, kung talagang singilin tayo ng grupo ng Chanwei ng penalty, agad-agad tayong magbabangkarota. G-Bay, kung papayag ka lang sa kondisyon ni Jeannie, may pag-asa pa ang kumpanya. Kung talagang ayaw mo, magre-resign na rin ako. Paumanhin. Wala na akong nakikitang pag-asa. Ako rin, magre-resign. Ako rin. Excuse me. Dinala ko yung dokumentong naiwan mo sa akin. Nadadaan lang ako. Shensuan, yang walang kwentang lalaking yan. Anong pakialam mo dito? Lumabas ka. Asawa niya ako. Pinipilit niyo siyang gawin ang ayaw niya. Hindi ko matanggap yon. Sino ka ba? Tangina, hindi mo matanggap. Ano nang kaya mong gawin? Baka naman, kayang-kaya mong solusyonan ang 3 bilyong pisong penalty. Makakumbinsi pa ba ang grupo ng Chanwei? Nakakatawa. Ginoong Shen, huwag ka nang makialam pa. Kung may oras ka, mas mabuting umuwi ka at maghanda ng masaganang hapunan. Baka sakaling gumanda pa ang pakiramdam ni Vice Presidente Lu. Shensuan, wala ka sa lugar dito. Umuwi ka muna. Ang order ng Chanwei. Ako ang bahala. Sa loob ng 10 minuto, sisiguraduhin kong maibalik ang order. At magdadagdag pa sila ng dobleng puhunan. Shensuan. Minsan talagang hinahangaan kita. Walang-wala ka. Pero ang lakas ng loob mo. Nasa panaginip ka ba? Pakinggan ninyo. Nagsalita na ang asawang lalaki ng ating Presidente Bai. Sabi niya, kaya niyang ayusin ang order ng grupo ng Chanwei sa 10 minuto. Shensuan, hindi pa ba sapat ang kahihiyan? Umalis ka na rito. Lumayo ka. Shensuan, naipit ba ang ulo mo sa pinto ng mamalengke ka kaninang umaga? Si Jiro ay nahihirapan dahil sa mga walang kwentang lalaking tulad mo. Eping, ayusin mo ang usapin sa angkan ng bay. Ngayon, magpadala ka ng tao. 10 minuto. Magdrama ka pa, Shensuan. Hindi mo naman sasabihin. Kilala mo si Chairman Liu Ping ng grupo ng Chanwei, di ba? Kilala ko. Shensuan. Tigilan mo na ang mga pangarap mong imposible. Ginoong Ni, huwag kang mag-alala, tol. Ako na ang bahala, siguradong maayos ito. Na-activate na ang lahat ng penalty clauses. Gagawin kong magmakaawa sa iyo nang nakaluhod ang babaeng iyon na si Bai Zero. Magaling. Kapag nahuli ko na si Bai Zero, ang buong supply chain sa timog ng lungsod ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Salamat ng marami, Ginoong Ni. Hintayin mo na lang ang resulta. Halo, sino po ito? Zhang Helin po ito. Ako si Secretary Zhao, mula sa tanggapan ng chairman sa headquarters. Secretary Zhao, kumusta po? Anong maipag-utos ninyo? Director Lu mismo ang nag-utos. Pumunta ka kaagad sa grupo ng Bai. Asikasuhin mo ang tungkol sa kanilang order. Director Lu mismo ang nagtanong? Para po ba ito sa usapin ni Ginoong Ni?
Ang sabi mismo ni Director Lu, ayusin mo ng tama ang usapin ng mga bay. Opo, naiintindihan ko. Secretary Zhao, huwag kayong mag-alala. Gagawin ko ito ng perpekto. Alis na ako ngayon. Hindi ko sisirain ang tiwala ni Director Lu. Oportunidad ito. Ipinadadala ko ni Director Lu para suportahan si Ginong Ni. Kailangan kong magpakita na maganda. Shen, ang asawang palamunin. 10 minuto na halos. Nasaan ang order? Nasaan ang abiso ng pagkakansela ng penalty? Mukhang hindi na siya makakababa sa entablado. Gusto mo bang tulungan ka naming humanap ng butas na pagtataguan? Kahiya-hiya, ang mukha ng aming angkan ng bay. Napahiya mo lahat. Tingnan mo, ito ang asawang pinili para sa iyo ng lolo mo. Hiwalayan mo na siya. Wala siyang alam kundi magyabang at gumulo. Mag-ayos ka mamayang gabi at puntahan mo si Ginong Ni. Bye, Zero. Nababaliw ka na ba? Naghintay ka ng 10 minuto kasama ang isang katatawanan? Ay, kumpleto ang pamilya ah. Bay Zero, nandito ba ang Presidente Bay? Kuya, hanap mo ako? Pumunta ka mismo sa High City, agad. Sa grupo ng bay, saan ka ng bay? Anong nangyari? Nag-message ang dakilang guro. Sinabi niya, yung batang lalaki ng mga ni. Ginagamit ang pangalan ng grupo natin para gipitin ang angkan ng bay. Wala akong oas. Ayoko ipagkatiwala sa iba. Ang dakilang guro. Siya ba yon? Yung misteryosong Ginoo? Dalhin mo ang magandang regalo. Sa ngalan ko, humingi ka ng taimtim na paumanhin kay Presidente Bay. At saka, maghanda ka ng bagong proposal para sa pakikipagtulungan. Sa orihinal na kontratang 10 bilyon, dagdagan mo ng 5 bilyon pa. Kasama na ang mga proyekto. 5 bilyon pa? Kuya, sundin mo ako. Magpakita ng lubos na paggalang at katapatan. Si Bay Zero ang pinili ng dakilang guro. At isa pa. Gusto ng dakilang guro na gamitin ang kodigong Kuya Tsuan. Andaan mo, huwag ipakita ang tunay niyang pagkatao. Naiintindihan ko. Presidente Bay, sa ngalan ng Chanwei, ipinaalam, nagpasya ang kumpanya. Nawakasan ang lahat ng pakikipagtulungan sa grupo ng Bay. Kailangan ninyong magbayad ng 3 bilyon na multa sa loob ng 1 linggo. Wala na. Tapos na talaga ang kumpanya. 3 bilyon. Gusto ba nilang patayin kaming buong pamilya? Ikaw, salbehe. Ang sumpaan ng 100 taon na mga bay, sisirain mo lang. Ikaw ba ang ipinadala ng Chanwei para ayusin ito? Sino ka ba? May karapatan ka ba magtanong? Wala kang karapatang magsalita dito. Si Mr. Shensuan, asawa ng Iilu, Ginoong Shensuan. Kanina pa siya nagmamayabang. Sinasabi na isang tawag lang, dodoblehin ng grupo ng Chanwei ang order. Isang tawag? Ginoong Shen, alam mo ba kung sino ang boss ng grupo ng Chanwei? Ikaw, karapat dapat ka bang banggitin ang pangalan niya? Kaya, si Luping ang nag-utos sa'yo na ipahayag ang pagtermina ng kontrata. At sinilin kami ng 3 bilyon na multa. Huwag kang magsalita ng walang galang. Ang pangalan ng aming boss. Ikaw, isang asawang umaasa lang sa asawa, ang magsasambit nito. Ulol, tapos na ang angkan ng bay. Ikaw at ang asawa mo. Maghanda kayong mawalan ng tirahan. Shensuan, tumigil ka na nga. Nakakainis ka. Hindi ba sapat ang gulo na dala mo? Shensuan, akala mo kung sino ka? Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? 3 bilyon. Buhay mo ang kapalit niyan? Shensuan, hindi ka ba titigil hanggat hindi mo napapahamak ang pamilya bay? Direktor Zhang, pwede pa ba tayong mag-usap? Wala nang pag-uusapan. Magbayad kayo. O maghanda na kayo sa demanda. Siyempre, kung si Ginoong Bay mismo ang magsisi kay Ginoong Ni ng pribado, baka may pag-asa pa. Si Ginoong Ni ay isang binatang hinahangaan maging ni Chairman Lu. Personal siyang sinabihan na alagaan siya. Ginoong Bay, ibaba mo na ang ulo mo kay Ginoong Ni. Anak, sumama ka kay Emarni ng isang gabi. Kung gagawin mo to, maliligtas ang kumpanya. Magpapasalamat kami sa'yo. Makinig ka sa nanay mo. Yan ang tunay na pagiging responsible. Ito ang pamilyang pinoprotektahan ko, Kuya Tsuan. Kung nandito ka, mabibigo ka ba sa akin? Ang mga bagay ay mabilis na malulutas. Ang pagiging magulang, hindi palaging kayang protektahan ang mga anak. Ngunit hindi dapat na mismong kamay nila ang magtulak sa mga ito sa bangin. Walang dahilan ang makakapagpilit sa sariling anak na ipagbili ang dignidad at katawan. Ginoong Bay, ang iyong manugang na lalaki ay napakayabang.
Tingnan lang natin kung pagkatapos ng gabi na ito, ay pa niyang tumayo ng matuwid at magsalita ng ganyan. Umalis ka sa Bay Corporation. Ang usapin ng angkan ng Bay, hindi dapat tinakikialaman ng isang dayuhan tulad mo. Lutasin mo. Subukan mong lutasin. Ano pa ba ang kaya mo bukod sa pagmamalaki? Nandito na. Ginoong Ning, bakit kayo pa mismo ang dumating? May bagong tagubilin ba si Presidente Lu? Huwag kayong mag-alala, ang mga bay na ito ay walang utang na loob. Lalo na ang manugang na lalaki na ito na si Shen Suan. Tumawag ng diretso sa pangalan ni Presidente Lu. Tinuturuan ko siya ng leksyon para kay Presidente Lu. At kay Ginoong Ni. Ano ang sinabi mo? Sabi ko, si Bai Zero at ang kanyang manugang na lalaki ay napakalapad ng apong. At tinuturuan ko sila ng leksyon para kay Presidente Lu at kay Ginoong Ni. Binibining Bai Zero, ako ay ipinadala ng punong tanggapan ng grupo ng Chanwei upang iabot sa inyo ang bagong kasunduan sa kooperasyon. Ang halaga ng order ay nadagdagan ng 5 bilyon. Kasama ang 3 eksklusibong karapatan sa ahente para sa cross-border trade bilang aming paghingi ng paumanhin. Ito ay personal na inutos ng chairman ng grupo ng Chanwei. Ang mga nakaraang personal na aksyon ni Sang Hailin, hindi ito kumakatawan sa posisyon ng grupo ng Chanwei kung nagdulot ito ng abala sa inyo. Aos puso kaming humihingi ng paumanhin. Ginoong Ning, baka nagkakamali kayo? Si Ginoong Ni, siya ay gumamit ka ng pangalan ng grupo para manakot sa aming mga kasosyo at sinira ang reputasyon ng grupo ng Chanwei. Mula ngayon, ikaw ay tinanggal na. Susunod, ang Departamento ng Legal ang harap sa iyong pananagutan. Hindi. Impossible. Si Ginoong Ni ang nagsabi sa akin. Ginoong Ning, pakinggan ninyo ako. Ilabas siya. Si Kuya Suan ang nag-ayos nito, tama ba? Opo, si Ginoong Suan ang nag-utos sa aking kapatid na siguraduhing maayos ang lahat. Alam ko na. Hindi naman ako binigo ni Kuya Suan. Dagdag pa, mula ngayon, ang grupo ng Ni ay idadagdag sa blacklist ng grupo ng Chanwei. Ang transaksyon nila ay titigil. Binibining Bay, nasiyahan ka ba? Maraming salamat, Vice Presidente Lu. Ginoong Chang, isa itong malaking pagkakamali. Salamat sa grupo ng Chanwei sa inyong maliwanag na paghuhusga. Nga. Palaging matalino at mahusay ang aming si Zero. Naisahan lang siya ng mga taong mapagsamantala. Presidente Bay, may tatalagang tao para sa susunod na usapan. Hindi na ako makakaabala pa. Salamat sa pagpunta ninyo ng personal. Pakiusap, ipaabot din ang aking pasasalamat kay Kuya Suan. Sigurado. Naayos na ang problema. Naayos na nga. Pero ano ang kinalaman mo riyan, Shen Suan? Nakita mo ba? Ang taong may tunay na kakayahan, isang mensahe lang. Ay nakapagaling ka sa akin mula sa pagkabagsak. Ikaw, anong nagawa mo? Bukod sa pagpapahiya sa akin sa harap ng lahat. Ano pa ba ang kaya mong gawin? Sa ngalan ni Shen Suan, puputulin ko ang huling hibla ng aking pagkakaugnay sa mundong ito. Mula ngayon, ako na ang ako. Hindi na ako kahalili ng sinuman. Tapos na ang lahat ng pautang at utang sa buhay na ito. Sa sarili kong paraan, wawakasan ko na ang lahat. Presidente Bai, dagdag na 50 bilyon mula sa Chanwei Group. Nandito na ang unang pangka. Ito ang paunang plano. Dagdag pa, may balita mula sa kampunan ni. Karamihan ng kanilang mga proyekto ay tumigil na dahil nawalan ng pangunahing pinagkukunan ng pondo. Mabuti. Ipaalam sa lahat ng departamento sa Biyernes ng gabi. Magkakaroon ng victory party ang kumpanya. Sa bahay na lang. Papaghandahin ko si Shen Suan. Wala naman siyang ginagawa. Iyon lang naman ang kaya niya. Tatlo araw na lang, mamumulaklak ang Dragon Breath Grass. Kumukulo na ang ugat ng mundo sa Timog Silangan. Dapat na tayong kumilos. 5 taon na pangako, 3 araw na lang. Ang panganib sa bay ay tapos na. Matatag na ang mga negosyo at mas maunlad pa kaysa dati. Yusong, ang pangako ko sa'yo, hanggang dito na lang ang pagtupad ko. Mula ngayon, magkahiwalay na ang landas natin. Pungguro, kamusta po? Abala ako sa gulo sa angkan ng Bay. Nakakabagabag po ito sa inyo, kasalanan ko po ito. Wala yan. Pungguro, kung may oras po, dumaan po kayo sa bahay ni Vice Presidente Lu. Wala po akong ibang hiling. Hayaan ninyong magsilbi ako ng saa bilang paggalang. Mabuti ang puso mo. Pero, sa mga susunod na araw, may sarili akong tadhana. Huwag mo akong alalahanin. Naiintindihan ko po, Pungguro. Tungkol naman sa angkan ng Bay. Pagkatapos ng 3 araw, tapos na ang ugnayan ko sa angkan ng Bay. Sa lahat ng bagay tungkol sa pamilya Bay, mula ngayon, huwag mo nang isipin ang relasyon natin. Gawin mo lang ang nararapat base sa iyong sariling paghuhusga sa negosyo. Sundin ko po ang utos ninyo, Pungguro. Lanan, Pungguro, kung may kailangan man po kayo, nandito lang po ako. alam ko na.
3 araw. Matatapos na ang lahat. Tuloy. Sakto, nandito ka na. May sasabihin ako sa'yo. Ano yon? May salo-salo mamayang gabi para ipagdiwang ang pakikipagtulungan natin sa Chanway. Maaga kang umuwi. Maghanda ng pinakamagandang pagkain, ang pinakamataas na klase. Ipapadala sa'yo ng aking assistant ang menu mamaya. Hindi na. Hahanap ako ng ibang chef para sa'yo. Ano? Hindi na. Shensuan, tama ba ang narinig ko? Hindi ako maghahanda para sa gabi ngayong gabi. At hindi rin ako dadalo. Ano ibig mong sabihin, Shensuan? 5 taon na, hindi ba't lagi mo itong ginagawa? At ngayon, sasabihin mong hindi na? Pirmahan mo na ito. Shensuan, ano ba talaga ang gusto mo? Bagong drama para pansinin kita? Panahon na lang. Tapos na. Shensuan, maliwanagan ka. Sa 5 taong ito, ikaw ang nakadikit sa angkan ng bahay. Ikaw ang umaasa sa akin. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung kailan tayo maghiwalay ako. Bakit mo ito inilabas? Aalis ako ng walang dala. Pirmahan mo ito. At ayusin na natin ang lahat. Walang dala? Shensuan, nababaliw ka na ba? Ikaw may sasakang bahay kapag iwan mo ako. Kahit mabuhay lang sa high city ay hindi mo magagawa. Akala mo ba sa ganitong paraan mapapansin kita? Ang buhay ko, ang pag-iral ko ay problema ko. Ngayon, ang usapan natin ay ang kasunduang ito. Pipirmahan mo ba o hindi? Shensuan, huwag kang magsisisi. Kapag iniwan mo ako, ay zero, kapag umalis ka sa angkan ng bahay. Wala ka na. Wala kang halaga. Wala nang lugar para sa'yo sa high city. Hindi ako magsisisi. Akala mo ba kapag tayo ay hiwalay na, malaya ka na? Makakahanap ka na ng ibang babae. Shensuan, tingnan mo. Sa 5 taong ito, kumain ka sa akin, gumamit ka sa akin. Para kang ibon sa hawla na alaga ko, si Baizero. Kung hindi ko papayagan, wala kang pupuntahan. Akala mo ba, sa sarili mo lang makakalipad ka? Baizero. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Sa 5 taong ako'y nanatili sa angkan ng bahay sa tabi mo. Hindi dahil hindi ako kayang umalis o dahil gusto ko ng komportableng buhay. Ano pa ba? Iniligtas ko siya dahil sa pangako sa lolo mo. Pinalitan niya ang pangalan, pinalikuran ang tunay niyang pagkatao. Para lang maitayo ang yaman ng pamilya niyo sa loob ng 100 taon. Nangako akong protektahan ang angkan ng bahay ng 5 taon. Ngayon, tapos na ang panahon. Shensuan, kung magsisinungaling ka, gawin mo namang kapanipaniwala. Sino ba ang lolo ko? At ano ang kalagayan mo noon? Makikipagkasundo siya sa isang katulad mo. Malinaw na mabait lang siya. Hindi ka isa wala. Naawa lang siya kaya ka tinanggap at pinakasalan. Malaking pabor yun. Hindi ba't matagal mo nang gusto at hinahangaan si Kuya Xuan? Kapag hiniwalayan mo ako, malay mo, mas malaya mong masundan siya. Baka sakaling magkatuluyan pa kayo. Pinagsismisan mo ang computer ko, Shensuan. Ginawa mo talaga yun? Pirmahan mo na. Para sa'yo. Para sa akin. Bakit ang bilis niyang pumayag? Anong karapatan niya? Nagselos kaya siya? Pero kung maghihiwalay kami, malayang-malaya na akong makikipagkita kay Kuya Xuan. Baka magkatotoo nga na magkasama kami ni Kuya Xuan. CJ, kung yan ang gusto mo, ipagkakaloob ko sa'yo. Shensuan, tandaan mo ang sinabi mo ngayon. Kapag iniwan mo ako, wala ka nang matitira. Sana hindi ka umiyak at magmakaawa para bumalik. Kunin mo na. Bukas alas 9 ng umaga. Magkita tayo sa Civil Registry. Abala siguro si Kuya Xuan. Pagkatapos ng pagpirma bukas, matatapos ang proseso ng diborsyo. Sasabihin ko sa kanya na single na ako. Sa wakas, malaya na akong lumapit sa kanya. Tatanggapin kaya ako ni Kuya Xuan? Pasok ka na. Nasa oras ka talaga. Kumpleto ba ang dala mo? Huwag naman biglang sasabihing may kulang. Kumpleto. Mukhang sabik na sabik ka. Mabuti na rin mas maaga matapos. Kalayaan na ito para sa ating dalawa. Tapos na ang proseso. Sana'y maging maayos ang inyong mga buhay. Mula ngayon, wala na tayong kinalaman sa isa't isa. Shensuan, tandaan mo ang sinabi mo. Kahit anong mangyari sa hinaharap, huwag mo na akong hahanapin. Wala nang koneksyon ang angkan ng bayi at ikaw. CJ. Ina ka. Nagpapanggap lang. Tingnan natin kung hanggang kailan katatagal nang wala ang pamilya Bai. Tiyak na papayag si Kuya Xuan na makipagkita sa akin. Bakit niya ako tinutulungan kung wala siyang nararamdaman para sa akin? Kailangan ko ng tulong. Ano ba? Sinabi ko nga huwag mo akong istorbohin ngayong umaga. Boss Bai, may malaking problema.
Grupo ng Chenwei. Opisyal na sulat para sa pag-terminate ng kontrata mula sa grupo ng Chenwei. Ano ang nangyari? Linawin mo. Sila. Nag-anunsyo sila ng walang paalam, ititigil na lahat ng pakikipagtulungan. Kasama na ang lahat ng dating pinirmahang order. At ang karagdagang 50 bilyong proyekto. Lahat kanselado. Impossible. Si Suan mismo, ang naghatid ng kontrata noon. Sigurado ka bang mula sa punong tanggapan ng Chenwei? Baka nagkamali. Makipag-ugnayan ka agad sa Chenwei. Tawagan si Chairman Diping. Nagawa na po namin. Tumanggi ang punong tanggapan ng Chenwei na makipag-usap. Ititigil ang pakikipagtulungan dahil hindi kwalipikado ang angkan ng bayan. Sa ngayon, nakahanap na sila ng bagong partner. Kuya Suan, siya lang ang makakapagligtas sa akin. Sa mga nakaraang problema, siya lagi ang sumasaklolo. Ngayon, sigurado akong tutulong din siya. Abala lang siguro si Kuya Suan ngayon, kaya hindi nakatingin sa mensahe. Hindi na ako makapaghintay, tatawagan ko na siya. Ang numero yung hirap na hirap kong nakuha na numero ni Kuya Suan. Saan ko ba inilagay? Hanapin mo. Ayun, nahanap ko na. Kuya Suan, sagot naman. Biglang nagbago ang grupo ng Chenwei. Tumigil lahat ng proyekto namin. Kuya Suan, pwede mo bang kausapin si Vice Presidente Lu para sa akin? Ikaw na lang ang pag-asa ko ngayon, Kuya Suan. Naririnig mo ba ako? Magsalita ka naman. May nagawa ba akong mali sa iyo? Sabihin mo sa akin, itatama ko. Hindi pwedeng matigil ang proyekto. Sa ngalan ng tapat kong pagmamahal sa iyo. Tulungan mo naman ako, Kuya Suan. Alam mo naman, ikaw lang ang mahal ko. Pero hindi kita mahal. Shen Suan, gago ka. Ikaw ba ang kumuha ng cellphone ni Suan? Sabihin mo, Hindi. Dahil ako si Xuan. ikaw si Kuya Suan. Paano nangyari yon? Paano mo masasabing ikaw si Kuya Suan? Impossible. Peking-pek. Peke yan, sigurado ako. Ginoong Shen, sumakay na po kayo. Ikaw si Ginoong Chang. Ano ba? Bakit mo pinansela ang order? Labag yan sa kontrata. Ang yabang mo, sarili mo lang pinakikinggan. Kung hindi dahil kay Ginoong Shen, hindi sana kayo bibigyan ng grupo ng Chenwei ng kahit isang order mula sa simula. Katulad mong walang kwenta. Dapat matagal ka nang tinanggal sa industriya. Bakit? Bakit mo ako tinatago ng ganito katagal? Gusto mo bang ako'y pagtawanan? Sabihin mo ba? Kung gusto mong sabihin na, Eddie. Sage. Zero, may masakit ba sa'yo kahit saan? Shen Suan, tong batang to. Vice Presidente Lu, ano po ang ginagawa ninyo rito? Kilala mo ako? Siyempre, hanga ako sa karisma ninyo sa TE. Alving. Shen Suan, ang kapal na mukha mo. Pangahas kang magsalita sa Vice Presidente Lu ng ganyan. Baka naman, ginagawa mo ito para masira ang kontrata ng kumpanya ni Zero, Vice Presidente Lu. Huwag po kayong padadala sa kanya. Isa lang siyang trader. Isang... Ano ba ang ginagawa mo? Shen Suan, maaari mo bang sabihin sa akin kung bakit mo ginawa ito? Malinaw naman na napakalakas ng kakayahan at koneksyon mo. Bakit hindi mo ipinakita ng direkta? Sa halip nagtago ka at gumamit pa ng peking pangalan para lokohin ako. Bakit? Talagang mga bulag kayo. Alam niyo ba kung gaano karaming tao sa labas? Ang gustong humingi ng tulong kay Ginoong Shen, ngunit walang daan? Lahat ng tagumpay na nating ko sa grupo ng Chenwei ay dahil sa patnubay at tulong ni Ginoong Shen. Ngunit kayo, patuloy niyo siyang itinutulak palayo. Shen Suan, kami ang nagkamali. Kami ang mga bulag at tanga. Hindi dapat namin kayo inakusahan, minamaliit at pinapahirapan. Sa 5 taong ito, kami ang may kasalanan sa iyo. Huwag niyo pong bawiin ang pakikipagtulungan sa angkan ng bay. Talagang nagsisisi na kami. Hindi na namin ito ulitin. Ikaw na lang ang maaring magligtas sa angkan ng bay. Pakiusap. Patawarin mo kami, pakiusap. Shen Suan, ako rin ay nagkamali. Hindi dapat ako naging mapagmataas at bulag. Nabigo akong makita ang katotohanan at nasaktan ka. Talagang alam ko na ang pagkakamali ko, maaari bang? Maaari bang hindi ka umalis? 5 taon, wala akong isang sandaling nabigo. Pinanatili ko ang kapayapaan ng angkan ng bayi sa loob ng 5 taon. Iningatan kita sa loob ng 5 taon. Seryoso ka bang gaganito kakabagsik? Ang pinakawalang kwentang bagay sa mundo ay ang pagsisisi sa huling sandali. Ang paghihirap ng angkan ng bayi ngayon. Ang lahat ng ito ay bunga ng inyong sariling gawa. Hakbang-hakbang, inyong sarili ang lumikha nito. Ang ikot ng sanhi at bunga, walang sinuman ang makakapagbaliktad nito.
Ang mga mababagsik ay kayo. Hindi ako.